Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Naalala niyo ba yung video na ginawa natin na tambalang Leni Robredo for President and PBBM for Vice President? Kasi nga hindi na pwedeng tumakbo si PBBM para dun sa hindi nakakaalam yung nagpo-post na gawin daw siyang Prime Minister o i-extend yung kanyang termino. Again, sasabihin po natin na wala po yung provision sa ating 1987 Philippine Constitution. Kaya kung gusto po natin mangyari yan, and dapat natin gawin i-revise yung ating Constitution. No? So, nakita ko yung post ng isang political analyst na isang kilala na Dilaw. I think he is known as part of Dilaw or Pink. No, itong video natin, ginawa natin to na maging perfect tambalan itong dalawa na pangbangga dito kay Sara Duterte sa tambalan. Kung sino man yung itatambal niya dyan, si Marcoleta, kung sino man Kasi hindi dahil ito si Sara ay magaling, hindi dahil ito ay matalino, kaya parang mahirap siyang kabanggain o ibig sabihin taas yung rating. Dahil meron siyang na-build na community. May na-build siya na supporters. Ito ang DDS na supporters niya. So, yan yung kanyang na-build na community na marami-rami. Yan po ang issue rito. Ngayon, kahit sa mga survey, tinitignan natin na parang wala tayong makita na pantapat sa kanya. Kaya nung naisip ko po yun, ginawan ko po ng video na ang tambalang Leni Robredo lang at PBBM ang malakas nababangga. Dahil bakit? May mga fan-based, may mga supporters itong mga ito na malakas. Yung 31 million plus ni PBBM plus yung kay Leni Robredo, pag nag-combine yan, tapos ang laban. Ngayon, may post itong isang political analyst nga na sinasabi ko sa inyo. Siya ay si Ronald Llamas, no? At napapanood din natin yan sa mga guestings. Itong si Ronald Llamas, sabi niya, ako na nagsasabi, pag si Leni as President and BBM as Vice President nagsama, sa 2028 tapos na ang eleksyon. Ronald Llamas. So, nagkatotoo yung ating pong ginawang video noon na pinagtambal natin yung dalawa. At kasi nakikita natin mga ka-Wonder na talagang malakas ito. Dahil ayaw natin maupo itong si Sara, which is I think she knows already na mahina na siya sa 2028. Pati yung kanilang survey, kung ano na lang ginagawa nila, yung survey na SWS na yan, dyan lang yan sa Davao ginawa at sa Mindanao, part ng ilang Mindanao. So makikita mo na medyo bias, medyo may pagkabaluarte yan ng Duterte. Kaya magugulat ka, -3, na ang daming ginagawa, napakahusay, and then yung isa wala, at puro kapintasan ng maririnig mo sa kanya pagdating sa intelligence, compare mo kay PBBM. And then, 56, parang, lokohan? No? Halata. Sabi nga ni Percy Lapid, na may binanggit siya na nabubuhay pa siya, na pwedeng bayaran itong mga survey na ito, na ipalabas yung gusto mong palitawin nila. Ibig sabihin, peking survey, pero kinikilala sila dahil yun ang role nila na kinikilala silang legit na taga-survey. Pero nababayaran pala. May mga ganun tong sinabi si Percy Lapid. So diyan sa pagdating diyan, magtataka ka, parang lokohan. Parang sila na lang naniniwala sa mga kalokohan nila. Ngayon, ito bang si Ronald Llamas? Ako po hindi naman ako kasing bigati ni Ronald Llamas, na nagawan nga natin ito ng video, ng tambalang Leni at Marcos. Meron bang bearing itong si Llamas? Of course meron, kasi ito po ay representative ng mga Pink or Dilaw, Si Llamas ay isang political analyst, Siya ay commentator, pundit ng Philippine media. Ang kanyang political background ay naging first president siya ng Akbayan Citizens Action Party. Ito isang progressive party list, na grupo ng Pilipinas. Under kay Pinoy siya, mga ka-Wonder, Pinoy, Benigno Aquino III, Si Llamas ay inappoint, mga ka-Wonder, bilang presidential advisor. Tagapayo, parang katumbas niya that time is si Professor Clarita Carlos. Presidential advisor on political affairs in 2011.
Sa termino yan ni Pinoy. No? Ang role niya sa media after years no, kay Binoy ay naging active siya as political commentator. Napapanood natin yan sa Facts First, kung saan-saang mga guestings niya no, na i-invite siya. At pundit and columnist. He appears regularly on mga sinasabi nga natin na news show, podcast, no, etc. etc. Lately nga, nakaaway siya ni Guanzon at tinawag siyang political heckler. No, hindi naman daw talaga siya political analyst. Hindi naman daw kasi, ang pagkakaalam ko, ayon din sa sinabi niya, parang hindi naman siya college graduate. Ano? Pero he is an analyst. No? So, may bearing itong sinabi ni Senator Edu kung tawagin nila. No, itong si Ronald Lamas na ito nga na pinagtatambal niya, tumabas na mga ka-wonder yung ginawa nating eksperimento na pagtambalin si Leni Robredo at si PBBM na talagang malakas. Amazing. Yung fan base ni Leni, malakas yan at wala yung wala yung mga confidential funds, no? Hindi yan kagaya ni itong isa na although itong si Leni na nasasabi nila na kaibigan daw to ni Sara, pero alam na natin kung paano siya binalahura nitong si Duterte. No, pati yan si Pinoy. Kung ano sinasabi diyan ni Duterte na akala mo kay galing-galing at kay linis-linis. And then marami pa lang tinatagong bulok ito. Although nabanggit na ni Lamas na dati no na si Marcos at yung Pink Bloc kung magsanib no, parang in-speculate niya lang yung alliance na yan. Which is, ito na nga, sinabi niya na nga, sinadjust niya sa publiko, na kung ito nga ay magtambal, tapos ng eleksyon. Dahil si PBBM, mga ka-wonder, bukas siya sa lahat ng kulay, mapag-green ka man, blue, pink at dilaw, nakikita niya at ito nga, imbis na kalabanin siya ng dilaw na long-time rival nila, no? Dahil nga dun sa Aquino at Marcos na naging issue noon na talagang may friction ang mga angka na ito. Pero this time, they support BBBM. Kahit yung mga supporters ng Pink at Dilaw, ay they support PBBM. Mga Dilaw yan, they admitted na we support PBBM rather than supporting Sara Duterte. No? Who will they support? Instead of supporting Sara, they support PBBM. Because nakita nila yung ginagawa ni PBBM, mga ka-wonder, may resulta. Ito nga mga video nakikita ko, no? Mga fina-flash yung mga project nitong si Duterte, lalo na itong classroom na naaawa ako sa mga bata na binaha. At yung mga kahoy-kahoy na nilagay doon, yung mga semento, nilatag lang at hindi tinapos. Bakit nasaan yung pondo? Ha? Puro umpisa lang. Tapos yung mga ibang proyekto, bridge, nagsisibagsak. Nakita nga mismo ni PBBM, no? Na substandard. Na yung mga dike o yung mga flood control projects nila dyan, nasisira. Dahil substandard. Bakit? Maaring binabarat yung pera. Siyempre, babayaran mo lang itong engineer ng ganyan. Anong gagawin ni engineer? Substandard din. No? Buti na lang, na-expose yan sa panahon ni PBBM. Kaya na-alarma itong mga kurakot. Para silang mga anay. Anay naman talaga yung mga yan. No? Na parang nabuhusan sila ng mainit na tubig. At nagkikikisay. At naghahanap sila ng way out nila kasi malapit na silang mahuli. At dami nagsisiingay dyan, nagsisiputak. No, kana kinakalaban si PBM, resign kung ano-ano pinagsasabi, parang hindi naman alam ng taong bayan kung ano yung mga kulay nila. No, sila lang nagbobolahan. At may pa-survey pa. Kasi bakit? Kung totoo yung survey niya, doon pala sa panawagan nila na BBM resign, wala na nakikilahok sa kanila. Kakapiranggot lang, no? At nagpa-survey pa sila dito na isang peke na hindi ka maniniwala, ang daming ginagawa ng Pangulo, lamang itong si Sara. So, nakakapagtaka yan mga ka-wonder, no? Talagang hindi ka maniniwala sa mga ganyang paandar. At isa pa dyan, maraming nagsasabi talaga at naniniwala. Hindi lang naniniwala dahil sa opinion nila. Dahil ito po'y napatunayan nila. No, sabi rito ni Representative Antonio Tinio, totoong nagsimula ang walang kapantay. Grabe ang term, ano? Walang kapantay na pandarambong sa DPWH budget sa panahong ito ni Duterte. Siya mismo nagsabi niya. Ito si Duterte na may mga ghost projects, hindi niya nga malutas. Na sinabi niya, it takes another Marcos. At ito nga yun si PBBM. Tapos sasabihin niyo pa, mas magaling si Duterte kay Marcos. Si Duterte na nga mismo nagsabi na it takes another Marcos. Bakit? What's with Marcos? What's with other president na dumaan? Bakit? Anong meron?
because he believed in the capacity, in the ability of PBBM na resolvehin. Ito nga, nangyayari. No? To their dismay, itong mga nag-expect na may makulong nga, na sabi nga ni PBBM. Sabi nga diyan, na hindi yan basta-basta na malulutas ng ganyan kadali. Kasi bakit? Dapat konkreto yung mga ebidensya na gagawin ninyo. Na gagawin nila. Kasi bakit? Baka mamaya ma-dismiss lang yan, ma-absuelto lang yung kaso niyan dahil kamamadali. Di ba? Anong mangyari? So, dapat pag-isipan mabuti at imbestigahan mabuti para walang kawala. No? At kung pakawalan man yan ng ibang presidente sa dating na panahon, mananagot sila. Bakit? What are their grounds? No? Na nakita nila to release ito, i-grant ng amnesty itong mga to. Gaya ng ginawa ni Duterte rito sa mga pinalaya niya na nagsibalik nga lang. No? Yun lang yung frustration Yung hindi napakulong dahil nga pinag-iisipan pa mabuti, ginagawan pa mabuti ng tamang investigasyon, mga ka-wonder. So yan mga ka-wonder, natutuwa tayo dahil ito po'y paramdam na maaring maging tambalan ang PBBM at Leni Robredo sa darating na 2028. At ito ngang partner na ito o tandem na ito ang lalampaso dyan sa tandem ni Sara Duterte. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion sa loobin para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung tambalang Marcos at Robredo ay ini-endorso na mula mismo ng isang political analyst na grupo or kampo ng Pink at Dilaw. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.